Good day mga kanegosyo! Nagbabalik po ang inyong mga business consultants upang muling maghatid sa inyo ng tamang diskarte at mga kaalaman patungkol sa agribusiness. Yes, at baka kasama natin ngayon ang mag-asawa na parehong graduate Uy, ng agriculture. Uy, Oo. agriculture. At hindi sila sumabay sa uso. Yung uso ngayon na hydroponics. Yes, dahil nag-stick sila sa traditional farming. Oo, kasi Traditional lettuce Nakiuso farming. lang tayo sa hydroponics. Oo. Pero sila, hindi sila nakiuso. Hindi, kasi may sarili silang diskarte. Ayan. So, kaya, ano kaya yung discarding yan? Oo. Kaya naman, tinungo at inakyat namin itong Mount Banao. At nandito po ang soil-grown na lettuce ni na Kuya Patrick at Ate Jessica. Kung saan, nagbigay sila ng kakaibang diskarte. Oo, at yung diskarte na yun, gusto mo bang ibulong ko sa'yo, Kuya Vlad? Ano ba yun? Baka hindi nila marinig. Oo nga. Yes, yung diskarte na yun pala ay gumawa sila ng sarili nilang organic fertilizer. Wow! Kaya hindi man sila sumabay sa mga hydroponics ay meron silang diskarte na itong traditional farming nila ay dinagdagan nila ng originality. Dinagdagan nila ng organic na diskarte kaya naman siya ay naging mas high ang quality at high din ang profit sa negosyo. Kaya yun ang ating aalamin paano kaya nila ito pinapatakbo. Bisitahin na natin ang kanilang farm. Excited na ako. Ano po itong lugar na ito sa farm ninyo? Ito po yung tinatawag po nating nursery. Nursery, Apo. opo. Kumusta po kayo at ito pong mga tanim po ninyo? Gaano po karami ang nilalaman ng nursery po ninyo? Ito po, kadalasan po naglalaman po ito ng mga 200 na trays. Dito lang po, itong loob na to. Tapos, yung pagka medyo marami na po kaming mga susunod na batches, doon po kami naglalagay doon sa ibang tunnel type po namin ng mga plant. Yes, curious. May bumubulong. Kasi paano kayo nagsimula sa ganitong pagtatanim ng lettuce? Opo. Sa kanya po nagmula yung ideyang ganitong lettuce. Opo. Siya po ay nagtrabaho sa Batangas. At nagkaroon po siya ng kaalaman. Na-play niya po sa Candelaria po kasi siya nagsimula. Since 2017, ako po ay nagpa-farming na po ng iba't ibang mga gulay. Hindi lang po lettuce kasi nag-start po talaga ako sa mga vegetable. Okay po. Vegetable crop. Okay. So, nung bata pa lang po ako, mahilig na po ako magtanim. Okay. Talaga. Hinana po sa akin ng magulang ko. Pagtatanim po ng palay, hanggang sa pagtatanim ng mga gulay, kagaya po ng mga sitaw, iba pa po mga gulay. Yun po, binebenta ko na po, hanggang natuto po ako. Okay. Ngayon naman po, ito po, ang tinatanim niyo po dito sa farm na ito ay lettuce. Lettuce po. Bakit ulit? Unang-una po kasi talagang pumunta po kami dito kasi sabi nabanggit na nga po na nag-start po ako sa Batangas. Opo. Tapos, syempre, yung nakita ko po kasi noon na parang sabi ko baka may opportunity dito. Nung ako po yung nakapagtanim doon sa Tanawan, Batangas. Kasi Okay. nag-start po kami doon. So, nag-start po kami doon sa Candelaria. Okay. So, hindi po talaga, actually, dito talaga. Okay po. Tapos, naisipan po namin na kami magsariling mag-asawa. So, lumipat po kami dito sa Yaya Quezon. Bakit sa dami-dami ng gulay, bakit po lettuce ang naisip po ninyo? At ba't di po kayo nag-hydroponics? Kasi mas nakita po namin yung weather po dito, mas malamig. Okay. Na mas, kumbaga, mas okay po ang lettuce kasi dito eh. Okay po. Mas maganda ang production. Yung po ang nakita namin. Kaya po kami dito, nakapag-start kami dito. Actually po talaga nung una, wala po talaga kami market. Okay po. Yun po talaga ang totoo dyan. So, nung una na talaga po na pagsisimula namin, medyo nagkaroon kami ng challenge dyan sa market. So, ako po bilang nakapagsimula din nung sa nilaksan ko po yung loob ko na sabi ko, pagka hindi hahanapan ng market, hindi ito mabibenta. So yun, hindi naghanap kami. Hindi na-establish naman po namin yung market. Tapos, kaya hindi rin naman po kami sa hydroponics kasi siyempre para sa amin, ito mas maganda to eh. Kasi natural ito eh. Kung sa nutrients, mas dense na nutrients ito kasi soil natin siya tinanim eh. Kaysa dun sa tubig lang na kumbaga medyo pili lang yung mga nutrients na nakukuha nito.
Ang lettuce growing business po ay isa sa pinaka-potensyal lalo na sa panahon natin ngayon dahil sa umuusbong na fast food industries. Malaki po ang demand at maaring kitain sa pamamagitan ng pag-grow po ng lettuce. Sa Pilipinas, meron tayong dalawang types ng pag-grow ng lettuce. Ang una ay through direct sa soil or soil preparation, and ang other one is hydroponic method po. Pagdating naman po sa soil grown na lettuce, masasabi po natin na siya po ay mas nutritious compared doon sa hydroponically grown na lettuce dahil una ay yung nutrients na available sa soil. Samantalang doon sa hydroponics method ay limited lamang ang nutrients na maaaring makuha ng halaman. However, doon sa soil, marami pang mga micronutrients na available sa soil natin. And another one is pagdating sa flavor. Crunchier ang lettuce na grown sa soil compared sa hydroponic. Nung nagsisimula kayo, Kuya Patrick, ilan pong mga seedling trays kayo nagsimula? At gaano kalaki yung lupa na pinagtaniman nung nagsimula kayo? Yung pagsisimula po namin dito, April po kami. October. October. Oh, nung nakarang taon. Nagsimula po kami sa 30 pieces lang po na po. Uy, Yan Na po. tray. Tapos pinakauna simula pa lang po namin, binagyo agad kami. Oo. Sinubok po kami doon. Opo. And nagsimula kami mga 3 plat. Tatlong Plots. plat. So, Gaano yung- kalaki yung isang plat? Mga yung sukat. Ang sukat po nun is 15 meters by 1.2 meters. Na naglalaman po ng ilang lettuce heads po ng lettuce. Karaniwan po kasi by tray po kasi ang ano ang nilalagay po namin. Sa isang plat po, 10 trays 10 po ang trays. nauubos niya. Tapos pagkatapos po noon, binagyo, siyempre, sinubok po kami. Tituloy po namin. Kasi alam namin yung oportunidad dito, napakalaki. At dito na po kami Oh. dumami pang plat. Yes, Wow. So from ilan na 3 po plots, 3 plots. 30 na trays. Apo. Ngayon, nag-200 Yes. kayo Mm. average. Ngayon ay ilang plots na nga po yung inyong tinataniman ngayon? Kasalukuyan po yung gumagana po ngayon is nasa 25 na plots po ito. Nagping yan sa mga kanegosyo natin. Kaya mga kanegosyo, kung gusto nyo ring simulan itong negosyo na to at paano lumago ng gano'n ang kanilang negosyo sa maikling panahon, ay tuturuan nila tayo ng kanilang sikreto at diskarte. Ano po, Kuya, ang gagawin natin dito? At itong ating mga hawak-hawak na to, ilang days na po ito? Ito pong medyo mas maliliit. Ito po ay 2 weeks na po. 2 weeks na itong ano. Tapos ito naman po, nasa 25 days na po ito. Kasi kita nyo naman talagang medyo ano na Kaya siya. ito talaga pinili ko para Para kakainin. mamaya ha-harvestin na rin niya. Pwede na po harvestin na. Saan po tayo magtatanim, kuya? Ay, doon po. Doon po tayo magtatanim. Dito sa plat na ito. Okay po. Ayun. Tara. Tara po. Traditionally, ang lettuce ay karaniwang tinatanim kung malapit yung dry season, no, or summer crop. Kasi yun yung favorable na condition sa kanya. But we can plant lettuce whole year round, no? Buong taon ay kaya na natin matanim. Basta yung sabi nga natin, nabanggit natin, yung soil natin ay hindi stagnant yung water. Kuya Patrick, ano-ano naman yung mga challenges o yung mga hirap na na-encounter niyo mula nung kayo nagsimulang mag-lettuce? Unang-una po, siyempre dito sa area na to, siyempre nasa kabundukan po tayo, yung hangin po unang-una. Malakas po dito sa taas, ang lakas po talaga ng hangin. Oh. Oo. So, yung una po talaga namin dito yun nga po, unang-una po namin nangyari, binagyo po talaga kami. Okay. Yun po naging isa sa mga challenges namin. Tapos, ang isa pa po doon, siyempre yung mga sakit, lalo po ngayon, medyo maulan ngayon. Okay. So, prone po ito sa fungal diseases. Okay. So, yun po. Yun po ang isa sa mga naging challenges pa namin dito. Ito po, kailan to nililikom na ganyan? Tsaka kailan nakaganyan? Pagka nagdidilig po, nagpa-fertilize, yun po, saka din po siya tinataas. Okay. Pero pagka tag-ulan pong ganito, dapat hindi nyo po talaga siya gaano itataas. Kasi bubugbog po sila ng ulan. Tapos doon po sila magkakasakit. Yun Okay. po. Paano niyo po malalaman na may sakit po? Sa unang-una po sa dahon agad, makikita nyo po yung may mga black spots siya.
Yun po, may sakit po siya. May sakit po agad yun. Ano po ibig sabihin, kuya? May disease po siya. Oh, Yun po ang ano, kasi pagka tuwing maulan nga po, ganyan po siya. ano po ginagawa pag may disease? Pagka may mga disease po ganyan, siyempre, ang una-una po nating magiging measurement, yung ating pag-iwas dyan sa mga sakit, is mag-i-spray po tayo. Ano pong ini-spray Ang po ini-spray ninyo? po namin dito, yung sarili din po namin gawang pang fungicide tsaka insecticide. Okay. Kumbaga all-in-one po kasi yun pagkasama na po siya. Opo, talagang sarili niyo pong Yung ginagawa po namin na yun po kasi may kasama siyang sulfur. Ang sulfur po ay considered po na fungicide yan, na powerful fungicide, na walang immunity po yung mga diseases na yan. Kasi yung yung mga fungal diseases na yan, kapag yung mga chemical din po kasi minsan ang ini-spray natin, kakaroon sila immunity. Kasi nakakapag-adapt po sila Kahit man po sa insekto Pagka lagi-lagi yun po ang ini-spray ninyo, Tumitibay sila. tumitibay sila kasi nagkakaroon ng muscle. Ganun po. Ang isa sa mga challenges sa traditional o sa soil grown is yung pagpiprepare ng soil. Dapat yung lupa natin ay angkop doon sa lettuce na pagtataniman natin. Dapat ang classification ay sandy loam at ang hindi stagnant yung water sa area. At isa pa na dapat din nating tingnan is yung nutrient na available sa soil. Makukuha natin yon if we are conducting soil analysis. Yung soil analysis po ay maaaring kumuha tayo ng sample, spot sampling doon sa ating area na pagtataniman at isisend po natin yon sa pinakamalapit na Bureau of Soils Laboratory para sa testing po ng nutrient available po sa lupa. Just in case naman po na wala tayong malapit na laboratory, susundin po natin yung tinatawag nating blanket recommendation ng pag-a-apply ng fertilizer. So, dapat ang una ay components doon ay NPK. Kung mayroong micronutrients tayo na i-add, mas maganda. At pagkatapos ang nitrogen, i-add din natin sa pag-a-apply ng fertilizer sa ating soil. Ang mga karaniwang mga pest po na nasa natin sa soil grown, una is yung mga caterpillars, armyworms or mga lepidopteran na pest na nandyan po or yung mga uod, yan yung pinaka-common na mga peste sa lettuce farm. Kuya Patrick, naging challenging din po ba sa inyo yung market? Kasi po lalo na ngayon, dumadami po yung nag-hydroponics lettuce. Hindi lang po sila marami, may mga malalaking kumpanya na po, di ba po? Nag-hydroponics na rin po sila. Hindi po ba naging challenge po sa inyo yun? Hindi naman po gaano sa amin naging challenge dito. Kasi dito kasi currently, parang kukunti lang po kasi kami ditong nagle-lettuce. As of dito sa lupa, sa ganitong lupa. So, kumbaga sila naman po, parang iba yata po ang market ng mga nag-hydro versus po sa amin. Kasi sa amin, yung pricing po kasi is parang nagbabari lang po kami sa palengke din. Kung magkano po sa palengke, yun din po halos din ang pricing namin. So, kumbaga, competitive sa pricing po. Thank you, Kuya Okay. Patrick and Ate. Sino po pasado sa amin? Parehas Parang- po. Tara po, natayo na po tayo. Para po. Yeah. Ay, naku, na-excite po ako kasi ang susunod natin after nito, pagtatanim at pagtatransplant ay ano po? Ay, Harvest na po. pero yun talaga yung... Ang lettuce po ay 45 days. From planting po to harvest, it's around 45 days po. So mas marami tayong production cycle na magagawa sa isang taon. Mas mabilis yung harvest natin pag yung turnout ng capital natin ay mas mabilis po. Sa post-harvest naman po, para ma-preserve natin yung lettuce natin, dapat ini-store po natin siya sa cool temperature para ma-preserve natin yung crunchiness. Ayan, Kuya Patrick, nandito na tayo sa pinaka-exciting part para sa Yes. akin. Yes po. Yes, ang harvesting time. Pero Kuya, paano natin malalaman kung pwede na siyang i-harvest? Basta po sa days po tayo nag-vary na kung ilang araw na po ba siya. So, 40 to 45 days, pwede na po natin siyang harvestin. Uy, Ito po ba ay ilang days na po? Ito po ay 45 days na po ito. So, Kaya pwede po nang i-harvest. pwede na po natin itong Ayun. harvestin. Eh, di simulan na natin yan, Opo, kuya. siyempre. Yan po po yung exciting natin. Pero, Gagawin natin. ano pong So, muna ito natin eh. gagawin po? Tapas lang po natin. Uy,
Ayun, oo. Ayun, yun, no? Wala mo. Itan. Yan. Yan. Okay po. Yan. Uy. Tapos po, Apo. bubunutin po ba? Hindi po, cutter po ang gagamitin natin. Kaya po may Okay. binigay kayong ganito po. Okay Opo. po. Pwede na po ba tayong mag-harvest? Sorry, Yes po. Excited na talaga tayo. Apo. Hindi, Pwede hindi na po po. natin siya bubunutin ha. Okay po. Okay. Cutter po ang Cutter gagamitin. po. Saan po natin siya ikakat? Ito po. Ganyan po. Medyo hawiin lang po natin siya. Tapos yan, puputulin lang po natin siya. Puputulin lang po natin. Yes, gusto may parting ibaba po. Ganyan po. Tapos yung mga, pagka may mga Mga sira po, tatanggalin niyo po siya. natin. Yan. Ayan po, yung mga ganyan. Yan po. Okay po. Yan po. Tapos dito, pwede na po natin siyang ilagay dito. Gaano kadami naman kuya ngayon ang na-deliver nyo gamit na itong inyong At saan Opo. na kayo nakakarating Konti. gamit ang inyong kotse? Kasi kung dati 45 kilos max, Oo. diba? Opo. Opo, ngayon. Ngayon po, pagka sa per week naman po ang pag-uusapan natin, nasa 200 kilos po yun. Wow. Oh. Magkano Isang po week. pumapatak ang 1 kilo? Nasa 100 to 120 pesos po. 100 to 120 times 200 kilos. Apo. Ay, yun. Apo. Kaya nga pala. Opo. Magkano yun sa Pero inyo? yun po ay, Opo. minsan depende rin po talaga sa panahon. Opo. Opo. Yun. Kasi minsan nababago rin po. Minsan 50%, medyo Opo. baba ng minsan 100 kilos. Opo. Oo. Ayun. Oh, so, Eh, nag-average lang. Opo. Oo, ganun. Eh di, masaya po talaga. Kaya po pala maganda yung ngiti ni Ate Jessie. Opo. Pero balita po namin, bukod sa nagde-deliver kayo ng fresh lettuce, Opo. ay meron ding mga bumibisita po sa inyo na mga social media followers ninyo at nagpipik dito po ng Opo. lettuce. May mga pupunta rin po kasi dito sa amin. Opo. Minsan yung ibang restaurant sa baba, Opo. minsan pinupunta kami dito para mag-inquire po dito sa amin. Nagbabayad po Opo. sila. Opo, pagka tinitingnan po nila yung lettuce, sige, Pipik bili po kami. sila. Kaya enjoyin nyo po hanggang simple pa yung negosyo. Yes po. Dahil pagka medyo ano na po yan. Wait lang, akala ko ba mamaya pa yung Ayaw tips? nga pala. Oh, pwede. Kaya dahil pinigil na ako ng aking misis, nakalimutan natin. Kung sila po nagbibigay ng tips sa mga bumibisita po dito, mamaya po kami naman po ang magbibigay ng ilang tips po sa kanila. Lalo na po doon sa pamamasyal. Di ba? Joke lang. Sa kanila Kasama pong ba tayo? pagnenegosyo sa kanila. Kaya dyan lamang po kayo at huwag po kayong aalis. Sa mga gustong sumubok ng lettuce farming, napakadali ng processing natin, no? From planting to harvesting. Napaka-simple ng mga practices, agriculture practices na masunod natin. At yung sinabi nga natin kanina, yung turnaround, mas mabilis, no? Dahil po ang lettuce ay short crop, no? O mas maikli na time ang kailangan natin para mag-grow, mas maraming harvesting cycle ang magagawa natin within a year, no? So pag mabilis yung harvesting cycle, more income na ang ma-generate natin dahil maikli lang yung span na kailangan natin to grow a lettuce po. Magandang araw mga kanegosyo. Kapag usapang fresh greens, salad, o healthy meals, laging bida ang lettuce. Pero hindi lang siya pang plate. Kapag ginawang negosyo, leaf by leaf, pwedeng kumita ng malaki. Ako po ulit si Paulo Lapid at welcome pong muli sa Possible Business Opportunities. Iba't ibang paraan at ideya kung papaano maaring gawing negosyo ang lettuce. Alam niyo ba mga kanegosyo, ang lettuce ay low calorie at high sa fiber, friendly sa diet at sa digestion. Perfect sa health-conscious na market. Nandyan ang fresh lettuce leaves. Ready to eat, pang salad, pang wrap, or pang sandwich. Low cost, low calories, mas mataas ang kita per serving. Nandyan din ang lettuce smoothie, stuffed lettuce, may chicken, meat, or seafood, o vegetarian filling, premium, healthy meal. Lettuce soup. Nandyan din ang lettuce pesto or spread, pickled lettuce, fermented lettuce,
lettuce chips, baked or dehydrated. Pang-healthy snacking, easy to pack at long shelf life. Ngayon naman mga kanegosyo, tingnan natin ang byproducts. Hindi lang ang leaves ang pwedeng pagkakitaan. Kahit ang tirang balat o pinaka-trimmings ito at seeds ay pwede nating gawing additional revenue streams. Roots to leaves, walang sayang. Lettuce stems for juice or broth. Lettuce powder, dry na pwedeng stalks na magamit sa smoothies, soups, or seasoning. Lettuce compost for organic fertilizer. Animal feed, extra leaves, stem, core, pwede pang hayop. Lettuce fiber, from stems and tough leaves, pang packaging or craft. Nandyan din ang lettuce-based packaging, pang environment-friendly business. And finally mga kanegosyo, ang health and wellness products. Hindi magpapahuli ang lettuce extract for skincare. Mild, hydrating properties, pang natural cosmetics. Nandyan din ang lettuce tea or herbal infusion. Lettuce capsules or powder supplements. Nandyan din ang lettuce skin gel. Hydrating, pang natural skincare. Lettuce and aloe vera combo toner, pang fresh and moisturize ng skin. Lettuce face mask or eye gel, pang home spa. O di ba mga kanegosyo, napakaraming possible business opportunities na pwede nating subukan mula sa lettuce. Muli, ako po si Paulo Lapid at lagi nating tandaan, kapag may sipag, tiyaga at pananampalataya, everything is possible. Paalam! Welcome back mga kanegosyo. Kung makikita ninyo, nandito tayo sa tinatawag ni Kuya Patrick na Sam Shield, di ba? At ito yung kanilang isang customer na sinusuplayan ng lettuce ng kanilang farm. Ano pong pakiramdam na nakikita niyo yung mga produkto nyo dito sa harap ninyo? Ay, masaya-masaya po kami siyempre. Unang-una nakikita namin yung produkto namin dito na nakakatulong kami bilang kami nagsusupply ng lettuce sa kanila. So, kami natutuwa kami kasi nakakapag-deliver kami sa kanila ng quality na lettuce. Pero maitanong muna namin bago natin tikman itong napakasarap na lettuce at mga niluluto ni Kuya Patrick. No. Maitanong namin, ano ba yung mga future plans? Siyempre, ang isa sa mga future plans po namin, hindi lang po ito sa ganitong pagleletos namin. Isa lang po ito po. Pero ang isa po yung maipakilala po namin yung aming organic fertilizer. Kasi yun po, yun ay nakakatulong nga po. Nabanggit ko nga po kanina sa ating pag-usap natin na nakakatulong po siya sa mas mabilis na paglaki ng ating pong mga halaman. Hindi lang po ang itong lettuce, kundi sa mga iba't ibang mga crops natin. Opo. Nakakatuwa lang po dahil sa parehas po kayo may individual na goals para po sa negosyo ninyo. Dahil po dyan, sa bahagi po ito, kami naman po yung magbibigay na ilang tips lang naman po na sana po ay makatulong po sa inyo. Yes. At yan po ay ibibigay na aking pong asawa. Kasi na ibahagi nyo kanina yung mga goals nyo, mga pangarap. Kami, totoo, naniniwala kami na maaabot niyo yun. Maaabot niyo yun na sooner. Kasi nakita naman namin, unti-unti na umuunlad yung inyong negosyo. Pero, kapag dumating na yung naaabot na yung pangarap, isa sa pinaka-importante na meron kayo ay yung disiplina. Yes po. Tama. Yung disiplina kasi, madali kasi maging masipag, madaling maging masipag, madaling maging determinado kapag habang kayo ay nangangarap o nag-uumpisa. Pero pag nandyan na yung pera, pag nandyan na yung tagumpay, nandyan na yung kilala ka na,
Opo. Nandiyan na yung connection. Ito na yung magte-test sa inyo ng totoong disiplina. Maganda na habang pinagpapalat, pinagtatagumpay ka, huwag niyong kalimutan na kung saan masaya kayo na nakapagde-deliver kayo, nakamotor, nakasakyan, namamasyal kayo. Yung mga simpleng bagay na yon, minsan Yes. kasi pag naabot natin yung rurok ng tagumpay, nakakalimutan natin. Kaya ang payo namin, lagi niyong balikan. Mga kanegosyo, sana po ay na-inspire kayo at marami kayong natutunan sa kwento ni Kuya Patrick at Ate Jessica na ginamit ang kanilang kaalaman at pagiging resourceful para mapalago ang kanilang lettuce farm. Ang totoo talaga niyan, ako, very emotional ako kanina kasi ang saya, no? Kasi ang totoo po niyan, kami ay nakapagsimula rin ng ganito. Pero itinigil lang po namin. Ganito pala yung saya kapag ka itinuloy namin ito. Kasi hanggang doon lang talaga kami sa nakapag-harvest kami ng ilang trays. And then, iba pala yung makikita mong ang dami. Oo, at saka from 3 plots to 25 plots, Opo. diba? Ibig sabihin, talagang kahit simple lang yung negosyo, basta masaya ka, basta binigyan mo ng effort, ng oras, talagang kikita. Opo. Kikita at lalago. Yun yung hindi ko malilimutan sa experience na to. Na tama ka, pag tinuloy natin, ganito nga. Ganito siguro yung magiging bunga rin. Kaya kung meron po kayong mga kanegosyo na mga questions or na-inspire po kayo doon din sa ating mga past episodes ng Negosyo University, ay mag-email lang po kayo sa negosuniversity@gmail.com. Sa mga kaalaman na rin na binahagi po sa atin ng ating pong expert na si Professor Jonel Garcia mula po sa College of Agriculture ng New Era University. Maraming salamat po sa inyong mga binahaging kaalaman sa amin. Ako po si Vlad Quebral. At ako naman po si Ira Quebral. At patuloy po kaming nagpapaalala na wala pa rin pong a-absent at sama-sama pa rin po tayong mag-aral at matutong magnegosyo tungkol sa agrikultura dito lang sa Negosyo University Season 3.